Hi guys, this is Lost Furukawa and welcome back again to another YouTube video. And for today's video guys, pupunta tayo ngayon sa Bacolod ulit. So guys, di ba nung December pumunta na tayo sa Bacolod and gumawa na ako ng mga vlogmas video ko about sa Bacolod. So sa mga hindi pa nakakapanood yun, ilalagay ko dyan lang sa screen para makita nyo rin yung playlist ko na ginawa noong Pasko. Pero guys, ngayon nandito tayo sa Terminal 2. So this is my very first time na makapunta dito sa Terminal 2. Hindi siya katulad sa Terminal 3 na marami kang mauupuan talaga. So, ang impression ko lang dito sa Terminal 2 is yun, medyo siksik talaga. Medyo siksikan dito guys. So, by the way guys, ang sasakyan pala natin ngayon is Philippine Airlines. So, diba sanay ako sa Cebu Pacific. So, ngayon matatry naman natin ang Philippine Airlines kasi nakachamba tayo ng murang ticket sa Philippine Airlines compared sa Sedpac, bound to Bacolod. So guys nga pala, ang gagawin ko sa Bacolod is magse-celebrate kami ng graduation ng kapatid ko. Kasi guys, cum laude siya and nakakatuwa kasi di ba parang lahat ng pagod niya ay nagbunga rin and also tuwang-tuwa yung mga magulang ko. Kaya naisipan nila na mag-celebrate sa Bacolod kasi guys, dun yung province namin. And also para mabisita na rin namin yung mga kamag-anak namin na nasa Bacolod. I'm very happy guys na matatry natin yung Philippine Airlines papunta sa Bacolod. So it's currently 3:30 AM dito and also guys, ang boarding time namin is I think around mga 3:55 kasi yung departure namin is 4:25 AM in the morning. So dito nagstay muna ako para magpahinga lang sa buti nga may naupuan tayo dito ngayon guys kasi napakaraming tao talaga. Ano ko papansin nyo. Buti merong na-tsambahan na table dito. So, simple lang naman dito sa Terminal 2 guys. Yan. May mga simpleng design lang sila compared sa Terminal 3 na mas malaki, diba? Tapos napansin ko rin dito is hindi siya ganun kalamig compared sa T3. Pero I think most ng flights dito is for Philippine Airlines talaga. So, nakita ko kasi kanina is bound to Hanoi, bound to Ho Chi Minh, yan, Singapore, Malaysia, yan yung mga nakita ko. And may AirAsia din pero kaunti lang yung flights. So mamaya guys, ipapakita ko rin sa inyo yung commute ko papunta sa hindi ko alam kung bukas na yung Manukan Country pagka ano natin pagkalapag natin sa Bacolod. Baka magstay muna ako dun sa bahay ng pinsan ko or sa bahay ng tita ko sa may Lacson Street. So doon muna tayo papahinga din tsaka tayo babiyahe papunta sa Manukan Country kasi guys gusto ko talaga matry yung inasal ng Bacolod kasi napakasarap talaga guys. So kapag pupunta kayo Bacolod, dapat matry nyo talaga ang inasal nila. So kung magtatanong kayo ng travel requirements nila, actually wala na akong pre-send kasi ano lang round trip flight ticket tsaka ano lang, yung valid ID. So wala nang requirement papunta sa Bacolod ngayong 2023. So sa mga nagtatanong, ayan, wala na magtatanong sa comment section hindi joke lang. So ayun guys, wala na pong requirement papunta sa Bacolod, galing dito sa Manila. So kung mapapansin nyo guys, nag-iba yung quality ng video natin kasi nasa pagawaan yung Canon G7X ko guys. Nasira kasi siya, diba, nung nag-El Nido kami and pinapaayos ko pa rin siya hanggang ngayon. So sayang hindi na-fix ka agad. So ang ginawa ko muna is nagrenta ako nitong Pocket 2 sa GoPro, I think GoPro rental. So ilalagay ko na lang dyan guys sa video description box yung link ng GoPro rental FB page guys. So, yun muna yung naisip kong paraan kasi guys, sayang naman kung hindi tayo makakapag-vlog sa Bacolod kasi napaka-exciting na mangyayari. And also celebration yun, so special moment yun, diba guys? Sayang naman kung hindi natin makukuhaan. So, yun, buti may mga other options like rental lang, diba? Kasi wala tayong pambili pa ng mga new gadgets. So, hoping na makabili din ako nito soon. Kasi napakaganda niya guys and also stabilize siya compared sa G7X. Kung nakita niyo naman sa mga videos ko kanina na pinakita, medyo stabilized talaga siya compared sa G7X na kailangan ko pagamitan ng effect para mag-stabilize yung isang video. Something in the way
So dito guys, may mga kainan din sila kagaya nitong Cafe France. Tapos, ayan, may food enterprise din dun. So, hindi ko lang kung masusum natin ngayon eh. Try natin. Ayan. Tingnan nyo guys, napaka-smooth ng zoom nitong Pocket 2 ko. Compared sa G7X natin, na hirap tayo. Ayan. So, hindi na ako lumayo kasi ang boarding gate ko is 15. Ayan, boarding gate 15 tayo sasakay. So doon may mga Krispy Kreme pa and other restaurants na pwede yung kainan. Hindi ko na siya ma-explore guys kasi baka mamaya magtawag na itong si Pal for boarding. Pero bago tayo magpatuloy sa ating vlog, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. Longing back to the days that we shared. Remember how we felt. And your touch was like there was nobody there. Like you loved nobody else. Yeah, I wish I could turn the time back. I miss it more than anything right now. But some Tignan nyo guys, so napakaraming pila dito sa Cafe France. So hindi ko alam kung ano yung pinipilahan nila, pero ayan, ang daming nabili dyan kanina pa. Kasi pansin ko lang, napakahaba ng pila. Ano yan guys, mga pastries din ba? Hindi ko kasi matignan yung loob kasi may mga tao eh, nakakahiya. Nakapila sila. Baka isipan nagkikisingit tayo. So yan guys, kung makikita nyo, boarding na kami. So medyo mamaya na tayo pumila kasi napakahaba pa ng pila na yan. Yan. So lagi naman tayo nagpapahuli sa pila kapag boarding time kasi para makuhaan pa natin yung procedures. So kung mapapansin nyo guys, nagmask ako kasi ito yung requirement sa aeroplano. So kapag papasok kayo sa loob ng aeroplano, kailangan nakamask pa rin kayo. And yun yung isa sa requirement nila guys. Don't forget lang kasi bukod sa valid ID tsaka yung boarding pass nyo, yun yung need nilang hanapin, face mask. Kasi guys, may mga instances na hindi sila pinapapasok kapag so upon boarding pala dito sa Philippine Airlines, parang kagaya din siya sa Singapore guys na by rows din. Kasi diba sa Sepak, dito sa NAIA is hindi ko siya na-experience. So ngayon dito, by row siya. Kaya nakakatawa, nahati yung mga tao na sasakay sa airplane at hindi sabog-sabog. So sana lahat na ng airlines ay ganun para organized. So ito na guys, yung Philippine Airlines na sasakyan natin. Nakakatuwa guys kasi makakasakay na tayo sa Philippine Airlines for the first time. Ayan. Tapos tingnan nyo guys, oh, naulan. Lakas pala ng ulan sa labas, hindi ko napapansin. So ito na. I'm very excited na. Matatry na natin ang PAL. Ang galing. And guys, tingnan nyo, umuusok. Grabe. Lakas ng ulan. Good morning po. 38K. Guys, tingnan nyo sa airplane, umuusok yung mukha ko. Grabe, lakas ng fog pagpataos mo. Free after release. If you
you are with an infant, fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Your life vests are found under your seat. On the water landing, remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take tape around your waist, push and to buckle. Pull waist tape to tighten. Finally guys, nandito na tayo ngayon sa Bacolod Silay Airport and almost an hour ang biyahe namin. So baka may mabash na naman tayo guys. So ayan, chinek ko na yung oras ha. So ang departure namin is 4:25 AM from Manila, pero maaga umalis ang Philippine Airlines. I think mga 4:23 AM siya. So nakarating kami dito 5:23 AM. So 'di ba, parang hindi pala 5:23, actually 5:20 lang kasi almost an hour naman siya. So medyo mabilis yung biyahe namin and wala naman masyadong aberya kasi sa Manila malakas yung ulan. Dito naman sa Bacolod wala. Welcome to Bacolod again guys. Sa Bacolod na naman tayo. Another travel series here in Bacolod. So nandito na tayo kaagad sa baggage claim counter, pero hindi naman tayo mag-claim ng baggage kasi guys wala naman tayong chinekin na bagahe. Ang tanging dala-dala ko lang is itong backpack na nasa likod ko. So ngayon palabas na tayo dito sa Bacolod Silay Airport and mag-van tayo or shuttle. So check natin. Tuturo ko na rin sa inyo kasi nung mga nakaraang vlog ko dito sa Bacolod, nagtatanong kayo kung saan nyo sakaya ng shuttle or van. So tuturo ko sa inyo. Saan ba exit? Ito pala. Yan guys, bali dun banda yung sakaya ng shuttle or van. So may mga sasalubong naman sa inyo na I think mga operator sila sa van. Ayan, dyan guys. So dito lang siya sa tapat ng airport. Ito lang ito yung exit. Ayan. Welcome to Bacolod. Sasakay tayo ng shuttle muna. So guys, I think ang pamasahe dito is 200 pesos papunta dun sa Bacolod City. Kasi guys, nandito tayo ngayon sa Silay. So yung pinaka center mismo is wala pa tayo dun. So mga 20 minutes ata ang biyahe. So change agenda muna tayo guys kasi mukhang sarado pa ang Manokan Country. So nag-search ako sa Google. Ang opening time nila is 8 AM pa. So baka maya maya na ako papunta sa Manokan Country. So didiretso muna ako sa bahay ng pinsan ko or ng tita ko. So sasakay muna tayo guys. Finally guys, touchdown. Nandito na ako ngayon sa may Seda Hotel. And maglalakad na lang ako papunta sa bahay ng pinsan at tita ko. I think ang biyahe is mga 20 minutes lang. So guys, by the way, puputulin ko muna tong video na to. Ibabalikan ko kayo mamaya. Kasi pupunta tayo mamaya sa Manokan Country. So magko-commute na lang ulit tayo papunta doon. Kasi I think isang jeep siya papunta doon. So naalala ko lang kasi guys, ang sinakyan natin jeep ata is Mandalagan tsaka Libertad. So, hindi ko alam kung ano yung jeep na sasakyan natin papunta naman dun sa SM Bacolod. So, baka naman may signboard sila pero mamaya na. So, bibisitahin ko muna sila and magpapahinga lang ako saglit sa bahay nila. So, kakain tayo doon ng breakfast sa Manokan Country kasi na-miss ko talaga ang inasal dito sa Bacolod.
Ayan guys, welcome to Bacolod. So happy to be back here guys. A few moments later. So it's currently 11 AM guys dito sa Bacolod. And ngayon, kinancel ko muna yung Manokan Country guys kasi grabe, napasarap yung tulog ko. Nagising ako before 11 na. So ngayon ang plano namin is magla-lunch kami ng ate ko sa office niya. So pupunta ako ngayon, lalakarin ko lang kasi walking distance lang yung office from her house. So yun guys, ito nga pala ang lagoon. Yan yung famous lagoon dito sa Bacolod. So grabe, napasarap yung tulog natin guys. Pagod na pagod kasi ako kasi galing akong trabaho. And dumiretso na kagad ako sa airport kanina para mabit yung boarding time natin. So medyo fast lang naman yung naging process natin dun sa airport. So dumating naman kagad kami sa Bacolod. And natutuwa ako sa Philippine Airlines kasi maaga siya kung umalis sa airport mismo dun sa Manila. So I think mga 5 minutes before the departure time, lumipad na kami. So ito guys yung itsura ng kalsada dito sa Bacolod. Nandito pala ako ngayon guys sa city center. Yan. Sobrang stabilized itong pocket to nila. So sana good yung audio natin guys. May mga design pa nga dito na pampasko. Tsaka Easter Sunday. Hindi pa nila tatanggal mga bunnies. Yan, may McDo din dito guys. And also katabi yung Jollibee. And guys, kakaiba yung mga jeep dito kasi iba siya sa Manila compared talaga sa traditional jeepneys. Guys, dito may mga design yung mga jeepneys nila. And ito guys, yung mga aircon bus. Ganyan yung itsura. Ayan. A few moments later. So nandito na ako ngayon guys sa isang kainan malapit sa pinagtatrabahuan ng ate ko. Dito sa Sanders Restaurant. Around lang din siya dito sa Bacolod City Center. So normal restaurant lang din siya guys. And makikita nyo. Simple lang yung design nila. Pero malapit lang ito sa pinagtatrabahuan ng ate. Kaya dito kami kumain. So yung mga food is nakita ko naman is affordable naman. So kung pupunta kayo sa Bacolod, try nyo rin dito. In case lang na makapunta kayo dito sa Sanders Restaurant dito sa Bacolod. Searchable naman siya. So ito yung ate ko. Hi! So familiar na kayo sa kanya guys kasi kasama ko na rin siya sa last Bacolod vlog natin. So yun yung naputol, diba? Naputol yung vlog natin nun kasi nalobat yung camera ko. So ngayon nasa paggawaan yung camera ko na yun kasi nalublob siya sa sa El Nido. Kaya ngayon nasa paggawaan pa siya. So ngayon ito nirentahan ko lang. Rent lang siya. And nakakatuwa kasi sobrang stable niya. Tingnan mo. As in sinusundan niya ako sa pupunta. Stable talaga siya. Mas mas stable siya compared sa sa camera ko nung una kasi kapag nanginginig yung kamay ko wala na. Kitang-kita yung panginginig sa camera. So dumating na yung order natin guys, itong cucumber juice and itong chicken pesto sauce with rice. Ayan guys, so nabili ko to sa halagang 140 pesos na, meal na siya guys, kaya may kasama ng cucumber juice. So tatry natin tong chicken pesto kasi ngayon pa lang din ako makakatikim nito. Actually ngayon pa lang, hindi ako natikim nito. Ganyan. Ayan, pares kami ni ate ng order. So finally guys, na tayo kumain sa Sanders Restaurant. So nandito yung Sanders guys and searchable naman siya sa Waze or sa Google. So kapag pupunta kayo Bacolod, try nyo rin dito sa Sanders. Kasi masarap naman yung chicken pesto nila guys. Ngayon ko lang kasi na-try yung chicken pesto na yon. And hindi talaga ako pala try ng mga pesto. Syempre nanibago ako sa lasa pero for sure worth it naman sa panlasang Pinoy talaga. So, ang price nun guys pala is I think mga nasa around 140 pesos lang. Hindi naman siya ganun kamahalan, tsaka value meal na rin siya. Parang mga fast food wannabe lang na presyo.
So ngayon guys, pabalik na ako sa bahay ng tita ko. And kailangan ko na i-end yung vlog ko kasi mamaya gagawa ulit tayo ng new vlog. So papahinga muna ako sa bahay ulit kasi medyo jet lag pa tayo sa flight natin kaninang madaling araw. So that's it guys. If you guys like this video, don't forget to follow me on my Instagram and Facebook page at Lost Furukawa. And also if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys. I really appreciate you being here. Let's start another Bacolod vlog again in the next one. Bye!